Masyado kayong paki-alamero ng hindi inyo. Ito yung yung balita kasi galing sa PhilAm. Pakita ko sa inyo po. Dito sila nagagalit mga kababayan sa balita na published by a Filipino-American newspaper. Sabi rito, Imelda Marcos nephew funds Harvard's new Tagalog language course. O ano ang problema ninyo rito? Yan po yung balita. Nagagalit sila mga kababayan kasi sinusupport ni Martin yung kurso sa Harvard, mga kababayan, na ituro yung Tagalog. Sabi rito, the PhilAm exclusive by Cristina D.C. Pastor, a nephew of Imelda Marcos in the late Philippine dictator. Laging nakakabit yung diktador po. Dito sila happy. Pag naikabit mga kababayan sa pamilya, yung diktador. Si House Speaker Martin Romualdez daw, mga kababayan, nag-donate ng $1 million US dollars sa Harvard University. Galit yung mga anti-Marcos. Kasi daw, yung donation ni Martin Romualdez, secret. Buti ngang secret lang. Di ba? Anong ginagagalit ninyo? Unang-una, yung pera, hindi man galing po sa kwarta ng gobyerno, pribadong pera. Sa kanya man galing. At may purpose naman si Martin Romualdez sa kanyang pag-donate. Ano niya yung purpose, Mr. Maravillas, ng donation sa Harvard ni Martin Romualdez? Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para makapag-donate din tayo. Di ba? Ito po yung balita ngayon sa Philstar. Anti-martial law group question secrecy in alleged Romualdez donation to Harvard. Bakit ba kasi niya, Mr. Maravilla, sikreto yung donation? Yun ang gusto niya eh. Di ba? Kung ikaw ay nagbibigay, ayaw mong ipangalandakan yung ibinigay, ano naman yung problema natin doon? Di ba? Kanya naman yon. At saka, may purpose naman kung bakit siya nag-donate. May pakinabang po yung mga Filipino. Kasi para makilala, mga kababayan daw, yung ating sariling wika. O di ba? Ituturo daw doon mga kababayan to support the yung language course, Filipino language course sa Harvard University. O di ba napakaganda yung adikain mga kababayan ni Martin Romualdez? So ito po yung balita, sabi dito. Martial law victims and rights advocates have criticized House Speaker Martin Romualdez for remaining silent on reports of his alleged ₱1 million donation to Harvard University for a new Filipino language course. O di ba napakaganda? Para lalong makilala po yung salita ng mga Filipino. Ituturo na ngayon, mga kababayan, sa Harvard University. O di ba napakalaking honor yon para sa ating mga mamamayang Filipino? Di ba? At hindi natin hinugot galing sa taxes ng mga mamamayan, kundi pribadong pondo ni Martin Romualdez. Galit pa kayo? What? You see? So sabi rito sa balita, in a statement Thursday, the campaign against the return of the Marcoses to Malacanang questioned the secrecy
surrounding the reports of two US-based news organization on the alleged $2 million donation by the President's cousin to Harvard University. Masyado kayong paki-alamero ng hindi inyo. ito yung yung balita kasi galing sa PhilAm. Pakita ko sa inyo po. Dito sila nagagalit, mga kababayan, sa balita na published by a Filipino-American newspaper. Sabi rito, Imelda Marcos' nephew funds Harvard's new Tagalog language course. O ano ang problema ninyo rito? Yan po yung balita. Nagagalit sila, mga kababayan, kasi sinusupport ni Martin yung kurso sa Harvard, mga kababayan, na ituro yung Tagalog. Sabi rito, the PhilAm exclusive by Cristina D.C. Pastor, a nephew of Imelda Marcos in the late Philippine dictator. Laging nakakabit yung diktador po. Dito sila happy. Pag naikabit, mga kababayan, sa pamilya, yung diktador has given a generous gift to Harvard University to fund its new Tagalog language course, according to sources connected to Harvard University. Hindi man ina-announce ni Martin Romualdez. Ayon, may nag-leak na balita. Pinablish, mga kababayan. Ito na ngayon yung controversy. The university, through a Harvard spokesman, declined to disclose the donor's identity. The PhilAm was informed that Harvard does not discuss the terms of or specifics of individual gifts. A Harvard Asia Center newsletter recently highlighted the generous gift that enabled the university to hire Tagalog instructor, Lady Eileen Orsal, yet did not name the donor. Pangsweldo naman yon, mga kababayan, para maituro yung ating salita, yung ating national language. O di ba napakagandang objective, mga kababayan? Sabi rito, but Harvard students and alumni who attended a dinner last April in honor of Imelda's nephew, Martin Romualdez, a prominent Philippine politician and first cousin of Philippine President Ferdinand Marcos Jr., say they were clearly told that Romualdez was the donor, but were asked by organizers of the dinner that this not be revealed to others. Ipag-ikwininto po ninyo, talagang hindi na yun sikreto. The dinner was hosted by Geraldine Aconia Sunshine, a Harvard alumna of Filipino descent and a member of the Harvard's Board of Overseers. Sunshine did not respond to requests for comment for this article. At the dinner, according to guest James Rabsan, an official of the Harvard University Asia Center, gave a speech thanking Romualdez. Kaya yon, mga kababayan, inisip nila na talang totoo niya na si Martin. Pinasalamatan yan si Martin Romualdez eh. A Harvard alumnus who was present at the dinner confirmed what transpired during the dinner. About 20 to 30 people attended, and some of them were told that Romualdez made a $1 million donation to fund the Filipino language course. Kasi pangsweldo nga sa magtuturo ng ating Filipino language. So ano yung problema ninyo doon? Is it illegal? Di ba napakaganda nga ng purpose kung bakit nag-donate si Martin Romualdez? Ba't kayo nagagalit? Di ba? Martin Romualdez is the Speaker of the Philippine House of Representatives.
When asked for comment on the donation Romualdez office sent, the PhilAm a press release from last April that confirmed the dinner gathering but did not comment on the donation. Walang sinabi na oo niya. Ako'y anya yung nagbigay ng pondo. Ayaw nga nila na malaman. Kinakalkal pa ninyo. Wala mang illegal doon at maganda yung intensyon. Romualdez had also spoken at Harvard's Kennedy School of Government during the same trip. A Romualdez spokesperson told the PhilAm that they had nothing else to add. The teaching anya of Tagalog at Harvard University is a source of great national pride. Tama po, sabi po ni Romualdez at the dinner according to his press release. Isang malaking honor sa atin in national pride, mga kababayan, na yung ating language itinuturo. Dito sa atin, ang tinuturo natin dito yung Chinese. Yung Spanish po noon, tinuturo sa parte ng curriculum sa college po. May tawag dito. Nakakuha pa ako ng subject na Spanish 1 and 2. Tapos, later on, optional na lang po. Bakit yun itinuturo dito sa atin? Kasi nga po, yung Pilipinas, naging colony ng mga Kastila. Tapos, mayroon pa tayong tinuturong Japanese language, Nihongo. Di ba tinuturo yun sa mga universities? Yung purpose naman, para niya, yung mga gusto mag-travel sa Japan, marunong silang magsalita. Ngayon, tinuturo naman Chinese. Wala tayong problema na ituro dito sa atin yung Chinese. Pero, wala kayong protest na ganon. Tinuturo yung foreign language sa atin. Pero may protest kayo na ituro yung ating national language sa Harvard University. You see, na isa pong national pride para sa atin. So, ano yung punto ninyo? Sabi ng mga kondenado, ng mga ng mga anti-Marcos, mga kababayan, we condemn this donation as a vanity project, a project towards rehabilitating the Marcos name. Para daw gumanda, bumango. Yan ang purpose daw para sa kanila po na paniwala, para bumango yung pangalan ng mga Marcoses. Binigyan na naman ninyo ng masamang kahulugan para daw pagandahin yung pangalan ng mga Marcos. Si Martin Romualdez po, hindi man Marcos. Ang apelyido niya po, Romualdez. Ang Marcos, nakapangasawa sa Romualdez. Nagkataon, mga kababayan lang, na ang inasawa ni, sabi ninyo, Diktador Marcos Romualdez, si Imelda Romualdez, na naging Marcos. Pero yung Romualdez po, hindi man po related. Kaya nga inasawa, iba naman yon sa sinasabi ninyong Diktador Marcos. Dinamay na ninyo, pati si Martin Romualdez. Kasi niya, Mr. Maravillas, first cousin nga ni Marcos Jr. Kaya po, dinadamay ninyo. Nasaan ang hostisya niyan? So sabi rito nila, the amount niya is not only $1 million, it's $2 million. According to the Harvard Crimson. If true, the 2 million is equivalent to 20 to 25% of the speaker's declared wealth, sabi ng Karma. Nagkwenta na kayo. Karma also condemned
the creation of the new Filipino language course at the US-based school using funds that came directly from the Thief family. Galingan niya sa pamilyang magnanakaw. Hindi man po napatunayan na yung mga Marcoses nagnakaw. At saka si Martin Romualdez, di man yung kasali doon sa ill-gotten wealth na sinasabi ninyo. Yung mga kaso. Hindi man po kasama si Martin Romualdez. Paano nangyari yun? Basta lang kayo makaakusa. Galingan niya kasi sa pamilyang mga magnanakaw. How can we be happy if the funds came directly from the Thief family, which until now remains unaccountable for billions of dollars of ill-gotten wealth? Lahat kayo aligasyon, kwento kayo ng kwentong walang kakwenta-kwenta. Sabi rito, the group composed of martial law survivors and academics also stressed that language teaching is political and can be used to spread inaccuracies and false narratives about the Marcos dictatorship. Ginawa ninyong political. Ang tinuturo lang doon, kung paano magsalita ng Tagalog o paano naging political yon. If Harvard really sees, sabi nila po, the importance of including the teaching of Filipino in its curriculum, why do Filipinos need to fund it? Why should the money come from us, from a poor country, to the richest university in the world? The group added, what? Mali man po yung inyong mga puntos. Hindi po galing sa mga Filipino yung pera. Galing po sa isang Filipino lang na gustong tumulong para makilala ang mga Filipino sa buong mundo. It's not from the taxes of the Filipinos. Inangkin na ninyo yung pera ni Martin. Pera yun ni Martin Romualdez, isang Filipino na nagmamagandang loob na gusto niya na makilala tayo yung salita ng mga Filipino sa buong mundo. Di ba? Masama ba yon na maging party siya? At siya mismo yung mag-post para makilala po yung ating national language? Di ba dapat bigyan ninyo sila ng honor, ng pasasalamat? Kasi may nag-initiate na isang Filipino, hindi manggaling sa bulsa ninyo. Sa bulsa niya, galing, hindi from the taxes of the Filipino people, kundi galing sa yaman niya. Hindi man yun ninakaw. Yung pagnanakaw nga ng mga Marcoses, hindi man ninyo napapatunayan until today, yung mga kaso ng pagnanakaw. Ayon, pinag-susyot na po sa basurahan ng husgado. Binasura na po. Kasi mga baseless, yung mga, yung mga akusasyon. Di ba? More than 30 years na trial na litigasyon sa husgado, hindi man napatunayan sa pamamagitan ng mga ebidensya, mga kababayan na prinisenta sa korte. Kaya masamang-masama yung loob ninyo eh. Kasi laging basag po yung inyong mga argumento. Pati sa husgado, basag. Walang base, baseless ang inyong mga akusasyon. Ayun man lang po mga kababayan, baka lang gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.